Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ulit ako, ang inyong guro sa Filipino, upang samahan kayong balikan ang ilang mga aralin at sagutin ang ilang katanungan na naglalaro sa inyong isipan mula sa nakaraang aralin na ating isinagawa. Sa araw na ito, babalikan natin ang mga ideya sa nakaraang aralin at bibigyang pansin ang mga ideyang nangangailangan ng diin. Anong mga bahagi nga ba yung ating titignan? Una ay ang pagtataya kung saan naroon ang makrong kasanayan. Ikalawa ay ang ating talakayan kung saan bibigyang pansin natin ang ilang mga bahagi sa kasaysayan ng wika. Ikatlo ay ang mga gawain kung saan kinakailangan maisagawa mo ito upang mapalalim ang iyong kaalaman. At ikaapat ay ang pagpapalalim o ang paggamit mo ng wika. Unahin natin ang pagtataya o ang paunang pagtataya kung saan naroon ang makrong kasanayan. Bakit kailangan nating pag-aralan o bakit tinanong ko ang patungkol sa makrong kasanayan ninyo? Sapagkat ang pagkakaroon ng makrong kasanayan ay sagot sa ating unawaan. Noong nasa elementarya tayo at high school o junior high school, nahasa ang apat na kasanayan natin o makrong kasanayan. Ang makrong kasanayan na ito ang siyang pangangailangan natin upang mapaunlad ang ating gramatika na siyang pangunahing pangangailangan ng ating asignatura. Makikita nyo ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat, kung saan ang pinakamaliit na porsyento ay ang pagsulat. Ngunit kung susumahin natin ang mga pangangailangan sa asignaturang ito, ang pagsulat ay kinakailangan. Kalakip ng makrong kasanayan ay ang kaalaman natin sa gramatika, sapagkat ang gramatika ang siyang susi sa lahat ng pagkakaintindihan. Ang maling baybay, maling pagbigkas, maling tono at diin ng mga salita o pangungusap ang siyang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Kung kaya't mahalagang pag-aralan natin ang gramatika. Gramatika din ang magiging lansaran ng ating isasagawang research na gagawin natin sa ikalawang markahan ng ating asignatura. Ang wika ay kaluluwa at salamin sa pagkatao ng isang bansa. Ika nga nila, kung mahusay ka sa wika, mahusay ka rin sa iyong kultura. Kung ikaw ay mahusay sa iyong wika, mahusay rin ang iyong pagkatao. Ibig sabihin, ikaw ang salamin ng iyong bansa. Kung kaya't bigyang pansin natin ang pagtalakay at pagkatuto ng wika natin. Paano natin isasagawa ito? Magbasa ng magbasa at makiuso. Ang pakikiuso ay isa sa mga dahilan kung bakit lumalago ang wika natin. Kaya't huwag tayong matatakot, huwag tayong mahihiya kung minsan ay naging jejemon tayo, na ngayon ay naging isang scholar. Diba? Scholar dahil mahusay na ang ating pagkakagamit ng wika. Dahil sa atin, nagkaroon ng baryasyon ang wika na dahilan kung bakit ito yumayaman. Tingnan natin ang talakayan o ang ilang mga ideya sa kasaysayan ng wika na tiyak pong naguguluhan kayo. Ilang mga katanungan sa survey na aking inihanda ang nagsasabi na kayo naguguluhan sa taon at mga batas na naitalaga sa mga panahong yun. Hindi natin mababago ang batas at hindi rin natin mababago ang taon sapagkat ito'y naging lunsaran ng ating kasaysayan. At ito ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na wika. Bigyang pansin na lang natin ang ilang mga tao. Ginawa ang buod na ito upang mas madali sa inyo ang pagkatuto. Ngunit huwag kakalimutan ang naunang aralin natin sapagkat mahalaga iyon upang matukoy din natin ang buod na ito. Unahin natin si Pangulong Manuel L. Quezon. Sino nga ba siya? Siya lang naman ang ama ng wikang pambansa. Bakit siya naging ama ng wikang pambansa? Dahil siya ang nag-aproba sa ideya ng pagkakaroon ng iisang wika sa Pilipinas. Ikalawa ay si Lope K. Santos. Sino si Lope K. Santos? Siya ang ama ng bararilang Pilipino o Tagalog.
Siya ay nasama sa ating kasaysayan sapagkat siya ang nagmungkahi ng pagkakaroon ng wika sa Pilipinas na inaprubahan naman ni Manuel L. Quezon. Ikatlo ay si Norberto Romualdez. Sino siya? Si Norberto Romualdez ang leader ng Surian ng Wikang Pambansa. Ang Surian ng Wikang Pambansa ang siyang samahan na tumukoy sa iba't ibang wika sa Pilipinas na maaaring maging batayan ng ating wikang pambansa. At panghuli ay si Virgilio Almario. Buhay pa siya ngayon. Nasa UP siya. Siya ang leader ng Komisyon ng Wikang Pambansa. Ang Komisyon ng Wikang Pambansa ay ang nagtataguyod sa Filipino o sa wikang Filipino sa kasalukuyan. Narito ang samahan. Buod lang natin ang samahan. Una ay ang SWP o ang tinatawag nating Surian ng Wikang Pambansa. Ito ay pinangunahan ni Norberto Romualdez at ang layunin nito ay payabungin ang wika sa kasalukuyan dahil sila ang nagsimula ng ating pagpili sa wika. Ikatlo ay si Virgilio Almario kung saan naitatag ang KWP o ang Komisyon ng Wikang Pambansa. Layunin din niyang payabungin ang wika sa kasalukuyan. Kung napapansin nyo, noong pinatanggal ang Filipino sa curriculum, sino ang unang nagkaroon ng rally? Ang mga estudyante mula sa UP, sapagkat sila ay kabilang sa KWP kung saan pinamumunuan ito ni Virgilio Almario. Balikan din natin ang mga katawagan sa wika. Unahin natin ang wikang katutubo o dialekto sapagkat namamali tayo dito. Wikang katutubo ang tawag o dialekto ang tawag sa mga wika mula sa iba't ibang rehiyon. Ano itong mga wikang to? Iloco na wika natin. Pangasinan na wika sa Pangasinan, ang Waray, ang Kapampangan. Ang tawag sa kanila ay wikang katutubo o dialekto. Wikang pambansa ang tawag kung ito ay wikang alam at sinasalita ng lahat. Sa isang bansa, may iisang wika. Sa buong mundo, may iisang wika din tayo. Titingnan natin. Ano nga ba ang Iloco? Dialekto o wikang pambansa? Sagutin natin. Tama. Ang Iloco ay isang wikang katutubo o dialekto. Ikalawa, ano ang Pilipino? Wikang katutubo o wikang pambansa? Tama ulit. Ito ay tinatawag nating wikang pambansa. Bakit? Sapagkat ang Filipino ay alam ng lahat ng tao sa Pilipinas. Kaya siya tinawag na wikang pambansa. Pangasinan, ano siya? Wikang katutubo o wikang pambansa? Okay, tama. Ito ay tinatawag nating wikang katutubo. Bakit? Kasi ito ay sariling wika ng mga tao sa Pangasinan. Katlo na ba? O ikaapat? Tagalog, ano siya? Wikang pambansa o wikang katutubo? Hayan, tama. Ang Tagalog ay wikang katutubo. Bakit? Sapagkat ang Tagalog ay ang wika ng mga tao sa Kamaynilaan. Ikaapat, ikalima, Ingles. Ano siya? Wikang katutubo o wikang pambansa? Itinuturing nating wikang pambansa ang Pilipinas. Or ang wikang pambansa ng Pilipinas ang Ingles. O sana'y naliwanagan kayo sa iba't ibang lingwaheng ito. Kung ano nga ba ang wikang katutubo at kung ano nga ba ang wikang pambansa. Pag sinabi natin wikang katutubo, wika siya sa isang partikular na rehiyon. Pag sinabi natin wikang pambansa, ito ay wika sa buong bansa at wikang alam ng lahat. Sunod ay ang katawagan sa wikang pambansa, sapagkat ilang katanungan o ilang mga katanungan ang naglaro sa inyong isipan na kinuha ko lang din sa survey na ginawa ninyo. At lumabas na nalilito tayo sa tatlong katawagan ng wikang pambansa.
Unahin natin ang Tagalog. Pag sinabi nating Tagalog, ito ang naging batayan ng wika. Ito ang unang katawagan sa wikang pambansa ng Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang Tagalog ay pasok sa apat na pamantayan natin, di ba? Ito ang wika sa sentro ng kalakalan, wika sa sentro ng edukasyon, wika sa sentro ng pamahalaan, at oo naman, pumasok siya sa pinakamadaming gumagamit. Ang unang tawag sa wika ay Tagalog. Lumipas ang taon, pinalitan ang katawagan sa wika na Tagalog. Bakit Tagalog? Ang Tagalog ay wika ng taga-Maynila. Bakit ko tatawaging Tagalog ang wikang pambansa natin? Kaya pinalitan siya ng tinatawag nating Pilipino. Ang Pilipino ang ikalawang tawag sa wika na kalaunan ay pinalitan din. Bakit natin tatawaging Pilipino ang wikang pambansa ng Pilipinas? Ang tawag sa mga tao dito ay Pilipino. Para maiwasan ang pagkalito sa mga tao, pinalitan ang Pilipino ng Filipino. Kaya't dumating tayo sa katawagang Filipino. Tatandaan po yun. Ang Filipino, pinalitan siya ng titik F. Bakit? Sapagkat ang F ay isang banyagang titik na bukas sa pagbabago. Ibig sabihin, ang Filipino ay handang tumanggap ng mga salita at pagbabago mula sa ibang mga bansa, mula sa iba't ibang mga lengguwahe. Kung kaya't tinatanggap din natin ang mga salita na galing sa iba't ibang mga lugar. Sunod, ikatlo, ang ating gawain. Ano nga ba yung mga gawain isinagawa ninyo na siyang nagpalalim sa inyong kaalaman? Tingnan natin ang mga problemang nakaharap nyo sa mga gawain ito. Una ay ang paggamit ng wika ng Pangulo. Kung pansin nyo, ang SONA ng Pangulo ay gumamit ng wikang Ingles. Ang daming nagtanong, Ma'am, wikang Ingles, pinag-isipan ba nating mabuti ang ating tanong o pinag-isipan ba nating mabuti ang ating sagot? Bakit nagkaroon ng problema sa pagkakaunawa sa SONA ng Pangulo? Una ay ang pinagmulan. Ang sabi ng ilan sa inyo, hindi ko maunawaan ang kanyang paggamit ng wika dahil sa kanyang pagkakabigkas. Ang pinagmulan kasi ng Pangulo ay sa Mindanao. Iba ang kanyang diksyon, iba ang pagbigkas niya, iba rin ang tono ng kanyang pananalita. Kung kaya't isa itong dahilan or barrier upang maunawaan ang nais na ipahiwatig ng Pangulo. Ikalawang naging problema, ito nga, yung bigkas at tono. Kakaiba yung pagbigkas niya, hindi ba? Parang may impit sa kanyang boses, kaya't ang ilang mga salita ay hindi natin maunawaan ng mabuti. At ikatlo ay ang paggamit niya ng banyagang wika. Ang sabi nga ng ilan sa mga dalubwika, maganda daw kung ang ginagamit na wika ng isang pangulo sa paghahatid ng kanyang talumpati ay ang wikang alam ng lahat. Halimbawa ay Filipino. Bakit? Sapagkat ang ilan sa atin, hindi naman sa pang-aano, pero walang pinag-aralan, hindi nakapagbabasa, hindi nakakapagsulat, hindi ba? Kaya ang wikang alam nila ang dapat na lumalapit sa kanila. Ngunit dahil nga sa gustong ipaalam din ng ilang mga pangulo sa ilang bansa ang kanilang mga SONA, di ba, gumagamit sila ng banyagang wika at nawawalan ng interes ang ilang mga Pilipino sapagkat hindi naman nila maintindihan ang ating or ang sinasambit ng Pangulo. Kung kaya't sinabi nila ng paggamit ng Pangulo ng wika ay isang hadlang sa kanilang pagkakaunawa ng mga nais ipahiwatig. Siguro isa din ito sa mga naging hadlang sa inyo sa inyong pagsasagawa ng gawain. Ikaapat at panghuli,
Paano mo ginamit ang wika na iyong sinasalita? Sa SOCA, unahin natin yung SOCA sapagkat nagkaroon ng maraming problema dito. Sa paggamit ng SOCA, nagkaroon tayo ng problema sa kaalaman sa wikang Filipino. Ang ilan sa inyo ay hindi matatas sa wikang Filipino, kung kaya't ang paggamit niya ng mga salita ay hindi gaanong mahusay. Ikalawa ay ang pag-usbong ng banyagang wika. Sa pag-usbong ng banyagang wika, naaapektuhan din yung ating pagsasalita. Kaya nga minsan, hindi ba, kahit napakasimpleng salita, hindi na natin alam kung anong salin niya sa Filipino. Bakit? Kasi mas nangingibabaw sa atin yung wikang banyaga. At panghuli ay ang katatasan sa wika. Sinabi nga natin, kung mahusay ka sa wika, mahusay ka rin sa iyong kultura. Paano ka magiging matatas sa wikang pambansa o sa wikang Filipino? Kinakailangan mong magbasa ng mga salita, mga pangungusap at talata na nakasulat sa wikang Filipino. Isa pang naging problema ay ang gramatika. Una ay ang paggamit natin ng salita. Hindi natin alam kung paano gagamitin ang mga malalalim na salita. May ilan sa inyo na gumamit ng mga malalalim na salita, ngunit tila hindi nyo alam kung anong kahulugan niya. Basta sinaksak lang natin siya ng sinaksak sa ating ginawang talata na para sa inyo siguro ay maganda, ngunit hindi magkaugnay ang kanilang kahulugan at ang kanyang pagkakagamit. Mag-aral tayo ng mga malalalim na Filipino. O halimbawa, balikan natin yung mga malalalim na Filipino noon. Imbis na tawagin mong upuan, tawagin mo na lang salumpwet. O pero pwede din naman ang upuan bilang katawagan nito. Di ba? Ang daming mga malalalim na salita. Anong tawag sa charger ng cellphone? Pantablay. Dapat alam natin yung mga yun. Ang ilan kasi, hindi na natin sinasalin. Ginagamit na natin yung kanyang banyagang katawagan sapagkat ito yung palagi ang nagagamit ng mga tao. Ikalawa ay ang pagbuo ng pangungusap at ng mga talata. Alam ko nasa grade 11 na tayo, inaasahan ko na mahusay ang bawat isa sa inyo sa pagbuo ng mga pangungusap at ng kanyang talata. Ngunit tila lumabas sa ilang mga katanungan na or ilang kasagutan sa inyong survey na ang ilan sa inyo ay nahihirapan pa rin sa pagbuo ng kanilang pangungusap at talata. Siguro'y dahil ito sa umuusbong ng mga bagong wika o bagong paraan ng pagsasalita ng mga kabataan. Ngunit sanayin natin ang ating sarili na sumulat ng mga salita ng mga pangungusap sa wikang Filipino. Tatandaan palagi ang wika at ang mga konsepto nito. Sa asignaturang ito, mahalagang maalam ka sa wika at gramatika sapagkat ito ang pangunahing kaalaman o pangunahing kasanayan na ating gagamitin sa asignaturang ito. Ang isang pangungusap ay hindi na uso para sa asignaturang ito. Kinakailangan ko ng madaming pangungusap na siyang magpapaliwanag sa opinyon mo, sa ideyang naglalaro sa iyong isipan. Huwag tayong matakot na ilahad ang mga opinyon natin, sapagkat sa paglalahad mo ng opinyon na ilalabas mo ang tunay na iyong o ang tunay na katauhan mo. So yan ang ating konseptong pangwika. Sana'y natuto tayo sa ating konseptong pangwika. Ngayon ay puntahan natin ang ikalawang aralin na pinamagatang monolingualismo, bilingualismo, at multilingualismo. Hanggang sa muli, isang paalala din, basahin ng mabuti ang mga panuto ng inyong gagawing aktibidad. Kung ang hinihingi ay file ang inyong ipasa. Kung ang hinihingi ay kasagutan lamang ang ipasa. Sapagkat nagkaroon ng madaming kamalian sa unang lesson natin. So hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon, galingan nyo sa inyong pag-aaral.